maraming maiwan sa inyo. First Corinthians 15:52, tayong lahat ay tumayo. First Corinthians 15:52. Sabay-sabay po tayo. Ready? Begin. In a moment, in the twinkling of an eye, and the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Ang title, In the Twinkling of an Eye, sa isang kisap mata. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, huwag namin lilimutin ang mga talatang ito, Panginoon. Muli kang magpaalala sa buhay po namin, O Diyos. Ikaw ang magturo. Matiyak namin, Panginoon, ang pupuntahan ng aming kaluluwa. Dahil malapit ka nang dumating, Panginoon. Kausapin mo po ang bawat isa sa amin. Ang Banal na Espiritu ang siyang aming inaasahan na mahungusap sa amin. Mga baguhan o matatagal man, Panginoon, na mananampalataya, yan mong ma-remind po sa umagang ito. Salamat, O Diyos. Ito pong aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po tayo. Itong chapter 15 ay pinapaliwanag ni Pablo ang Gospel of Jesus Christ, yung death, burial, and resurrection, especially yung resurrection ni Jesus Christ. Nandyan ho lahat yung kapangyarihan. Kung walang pagkabuhay na maguli, ay walang kabuluhan ang lahat ng ginagawa natin sa church, sa buhay po natin. No? And then, biglang pumasok itong talatang ito na binanggit niya, na kung saan sabi sa Tagalog, sa isang dali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sa pagkatutunog ang pakakak, ang mga patay ay mabubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Ayan, may Tagalog po. Kumbaga dito, binigay ni Pablo Puto sa mga mananampalataya na kung papaanong in-encourage niya ang mga mananampalataya na kung saan ay ayon nga dun sa mga pababang talata na tayo'y magpatuloy lang. Kumbaga, sabi nga, therefore, my brethren, beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as ye know that ye labor is not in vain in the Lord. In-encourage niya yung mga mananampalataya na kung saan ay magpatuloy at maging sagana sa gawain ng Panginoon at hindi naman ito mawawalan ng kabuluhan. Pero itong pag-aaralan po natin sa isang kisap mata po, pag sinabing kisap mata, alos yan split second lang ho yan, no? Talagang parang ganun lang ho yan. Isang pikit po natin, sabay dilat. Yan po yan. Yung pagbabalik ng Panginoon ay para siyang isang agila na kung saan ay dadagitin o yung sinatawag na snatch, dadagitin kumbaga sa sisiw, dadagitin niya yung mga believers, yung mga mananampalataya. Sana ikaw mananampalataya ka. Amen, kapatid? Pag sinabing, kumbaga yung rapture means may pagdagit o pagtangay. Yung rapture po, no? Sobrang bilis niyan. Kaya nga split second Kumbaga in the twinkling of an eye, kumbaga parang isang napakabilis, mga kapatid. Mabilis na pangyayari at ito ay tiyak sa lahat ng hula ng Bible in Old Testament hanggang sa New Testament. Ito yung hindi pwedeng hindi mawala ang second coming of Jesus Christ. Amen, mga kapatid? Kaya nga, mas maganda talaga tiyakin po natin. Okay? Kaya sabi sa verse, tingnan natin yung 1 Thessalonians chapter 4. Tingnan po natin, diyan pinaliwanag ni Pablo rin. 1 Thessalonians chapter 4 verse
17. Okay. Pasensyahan nyo na po ha. 1 Thessalonians chapter 4, verse 17. Then we which are alive and remain, that be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Ang linaw po ng talata, meron sinabing aagawin, yung mga nabubuhay, aagawin ng Panginoon at sasalubungin ng Panginoon sa alapaap o sa hangin, at doon tayo daw magpakailanman at kasama ang Panginoon po. Kaya yan talata na yan mga kapatid, kung titingnan po natin, meron sinabing aagawin. Yung pag-agaw na yan o pagtangay na yan, ay ang sabi sa isang kisap mata lang. Okay? Sa isang kisap mata lang. And then nangako ang Panginoon sa Revelation, pinaka-last chapter po ng Bible, 22, verse 20. Okay, 22, verse 20. Ang sabi po ng talata, He which testify these things, say it, ang sabi ng Panginoon, surely I come quickly. Amen? Pag sinabing surely, I come quickly, sigurado yan, nagmamadali ako, tiyak yan, darating. Sabi nga ni John, amen, siya nawa, mangyari, even so come. Lord Jesus, sabi ni, sorry po medyo nakaka 7 days na tayo na antibiotic, pero biyaya pa rin ng Panginoon. Binanggit po ng talata na kung saan ay minamadali ni John yung pagbabalik ng Panginoon. Thank you po. Refresh muna ho Ano ba to? Hindi ko alam ito no? Ayun pala, doble. Kasi na nga, gumbote lang ako Okay. Ang pagbabalik ng Panginoon, hindi na ho magtatagal. Mabilis na ho. At nakikita naman natin yung signs, mga palatandaan. Thank you po. Last year, na-detect na yung ilog ng Euphrates, no? Na natutuyo na. Last year pa yan. Isa po yan sa signs o sign. And then, last year din, yung naglitawan na ang pulang baka. Na kasi i-offer ho yan sa 7 years. Okay? And then, yung mga sign na kung saan, alam naman natin na sa Europe ay tad-tad na po ng microchips yung sinasabing nasa katawan ng tao. Napakalaki ng Europe pero ito po ay tanggap na tanggap nila. Mga kapatid, sa isang kisap mata, babalik na si Jesus. Hello? Hindi na ho magtatagal. Yung binasa nga natin dyan yung in the last Trump, si Trump, baka yung term niya na, baka dumating na sabi, in the last Trump Naka 2 terms na ba siya? O isa lang? Isa lang, no? Nakadalawa na siya, no? Okay, yung una, tapos siya uli. Hindi dumating ang Panginoon yung first president siya. O, ibig sabihin yung unang term niya. Ito, second term niya na. Pastor, joke lang ho. Hindi, joke lang ho naman ho yun. No? Pero sabi ng Bible, ang Panginoon ay nasa pintuan na ho. Tumitingin, tumatanaw, naghihintay na lang ng sign ng Ama o signal para pababain siya.
Hello, nandiyan pa ba ho kayo? Sa isang kisap mata ho, maraming mababago at maraming mangyayari po. Ito po yung 4 na bagay na gusto kong iparating po sa inyo. Sa isang kisap mata, number 1, okay, the dead will rise. Ang mga patay po ay babangon kapag ang Panginoon ay dumating sa isang kisap mata. Balikan natin yung text po natin. Okay, 52. Pababa po. Okay. Sige, tingnan natin sa Tagalog. Kung may Tagalog na ho dyan. Sa verse 53 na tayo, ang sabi ni Pablo, sapagkat kinakailangan ito'y may kasiraan, ay magbihis ng walang kasiraan yung ating katawan na tinutukoy, ito'y may kamatayan at magbihis ng walang kamatayan. Ang physical body po natin ay may kamatayan at pagka sa isang kisap mata, mababago po yan at mawawala na po yung katawang may kamatayan at mababago na po ng walang hanggan yung tinatawag na katawan mula sa langit. Verse 54, sapagkat pag ito'y may kasiraan, ay mabihisan ng walang kasiraan, at ito'y may kamatayan, mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Sinabing nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan, mula nung nabuhay si Jesus, mga kapatid, wala nang silbi yung kamatayan. Hello? Wala na ho. Nilamon na. Nagtagumpay na ho sa pagkabuhay ni Jesus. And then pagdating sa verse 55, ang sabi, kaya nga tinatanong, saan naroon? O ikaw, mayabang ka kamatayan. Sabi ni Pablo, oy kamatayan, may kawit ka ba? Ikaw, may tinidor ka ba? Itim ka ba? Para ka bang anino na dumadalaw sa mga tao? Bagamat di naman totoo po yun, na meron tayong mga, kumbaga imagination lang po natin. Para sinasabi ni Pablo, oy, nasan ka na kamatayan? Ang iyong pagtatagumpay, saan naroon ang kamatayan? Sinasabi niya, at ang tibo, yung sakit niyan. Verse 56, ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Kaya pumasok yung verse 57, datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya salamat, nagtagumpay si Jesus sa kamatayan, sabi ni Pablo, mga kapatid, kaya yung mga patay, ang sabi ng Bible, muli itong mabubuhay. Amen? At tayong nabubuhay at kasama ng Panginoon. Kaya doon sa 1 Thessalonians, kung titingnan natin yung chapter 4 uli, okay, chapter 4, okay, 1 Thessalonians chapter 4, kinomport po ni Pablo yung mga believers na pagka kayo ay namamatayan, verse 13, dun sa verse 13, okay, ang sabi po dyan, okay, but I would not have you to be ignorant, brethren. Ayokong hindi nyo malaman concerning them which are asleep, yung mga natutulog, are ye sorrow not, even as others would have no hope. Para bagang huwag kayong malumbay na gaya ng iba na walang pag-asa. Dito, binigyan ni Pablo ng pag-asa yung mga believers na namatay, ito po ay muling mabubuhay. Oo, pag may namatayan tayo, iiyak tayo, hagulgul tayo, dahil nga may emosyon tayo, ang hirap ba sa tanggapin. Pero ito, sabi, huwag tayong tulad ng unbeliever na walang pag-asa. Kung meron mang mahal natin sa buhay na ito'y nawala na, ang sabi ni Pablo, mga kapatid, sila ay muli ring mabubuhay. Amen? O, bilangin po natin ang mga mahal natin sa buhay na nawala na po. Ang ating PEM, Pastor Eni. Totoo po na kung saan
laging merong muling pagkikita, Ma'am Merle, Teacher TJ, at mga members po. Makikita po natin ang ating senior pastor uli isang araw. Mabubuhay muli ho yan. Even ang mga magulang niya po, si Nanay Ellie, si Tatay Nanding, mga nagpahayag ng pagkakilala sa Diyos. Mga kapatid, the dead will rise. Si Nanay Auring, tama po. Auring, si Nanay, napakatapat ni Nanay. Nabot ko po yun eh. Sobrang faithful talaga ni Nanay. Meron tayong mga mahal sa buhay. Si Brother Eddie, Brother Ed, si Tatay Ben, si Brother Rading. Marami tayong mahal sa buhay na naglaho, isang araw, muli silang mabubuhay. Amen? Si Brother Buboy. Ito yung mga talagang nakita natin po, yung mga kapatiran. Baka meron pang pwedeng ipaalala po tayo, mga kapatid. Brother Eloy, mga kapatid. The dead will rise. Maaring taon ang lumipas, mga kapatid, na sila'y wala na. Pero praise the Lord. Tayo, isang araw, mawawala, iiyak ang ating mahal sa buhay, o isa man sa atin, o marami sa atin. Pero sabi ng Bible, sa isang kisap mata, muli silang babangon. Amen? At muling sama-sama, mga kapatid, sa isang lugar na magpakailanman nakasama ang Panginoon. Kaya nga, meron ding comfort po si Pablo po dyan. Yung mga namatay na loved ones natin sa Hebrews chapter 12. Okay, Hebrews chapter 12. Bagamat ang tinutukoy po rito sa Hebrews 11 pa lang, yung mga saints na kung saan ay naging witnesses habang ang mga mananampalataya ay nagsiserve sa Panginoon. Pastor, siyempre, iisa lang naman ang kalalagyan po ng mga saints Pagka ikaw ay mananampalataya at namatay ka, itinuring ka ng saints ng Panginoon. Amen? Kaya sabi ng verse 1, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Yung tinatawag na cloud of witnesses, hindi isa, hindi dalawa, marami pong nagiging saksi doon sa kalangitan o ulap, mga kapatid. Yan yung mga tinubos ng Panginoon, yung mga nakakilala sa Diyos. And then, ang sabi, lay aside every weight. Itabi natin, sabi diyan, yung pasan na kung saan bawat pasan, pagkakasalang pumipigil sa atin, ating takbuhing may pagtitiis at takbuhing inilagay sa harapan natin. Mga kapatid, meron po tayong audience. Nanonood po sa mga ginagawa po natin. Hello, nandiyan pa ho ba kayo, mga kapatid? Kaya sabi nung writer, tuloy ka lang. Nahihirapan ka na. Sige, nabibigatan ka na sa buhay mo. Ang daming persecution, ang daming hirap, napapagod ka. Ang sabi ng Bible, takbuhin mong may pagtitiis. Merong manonood sa taas na kung saan sila, tinapos nila yung takbo, nagtiis din sila. Kaya tayo rin, mga kapatid. Mga kapatid, gawin natin. Yung pagkakasalang pumipigil sa atin, minsan yan nagpapabagal sa takbo ng buhay natin. Hello? Marami tayong mga bigatin, mga basura, alimuong sa katawan, sa isip, mga negatibo. Minsan yung nagpapabigat sa buhay natin. Kaya tayo humihinto, kaya tayo umaatras, kaya tayo, mga kapatid, nangihina kasi ayaw natin isang tabi. Baka nga itong year na to, dala mo pa rin yan Hello, sana wag nyo na humbit-bitin yan. Okay? Bilang mga mananampalataya, kailangan po natin, mga kapatid,
Sila, wala na, pero nakatutok pa rin, nanonood pa rin, nagiging saksi at ninihintay tayo doon, mga kapatid. Mga kapatid, bagamat sila, nagawa na nila yung kalooban ng Diyos, tayo nandito pa rin hanggat naghihintay tayo sa Panginoon. Gawin din natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Magpatuloy lang tayo. Kahit napipintasan tayo, kahit nahihirapan tayo, mga kapatid, magpatuloy tayo. Naalala ko yung tuko sa amin na naman. Iba na boses eh. Mag-iisang taon na ho eh. Una, tuko, tuko. Nung narinig ko ulit, tuko. Parang mama na. Tinataboy na namin, binubugaw na namin, ayaw pa umalis. Sana ganun ang member, kahit pagalitan mo, hindi umalis. Ano? O, pagka nasermonan mo lang, may gagalit agad, sasamaan loob, tatamaan eh, no? Tingin ko, sa tagal na no, may pamilya na yun eh. Dahil nakarinig uli ako, paglipas ng 2 months, nagsalita uli, tuklaw. Tuklaw. Siguro yun, tinatawag niya yung asawa niya eh. Kasi Laura, ang palayaw, law. Tuklaw. Tuklaw. May asawa na sa tagal. Tapos narinig ko pa 2 months. Kapatid, tinawag yung anak na lalaki. Tukmol. Siglen talaga. Tukmol. Tukmol. Eh, walang family planning. Nagkabunso pang babae. Tukneneng. Joke lang ho, no? Sana, ibig sabihin mga kapatid, kahit ano ang nararamdaman natin, kahit nasasaktan na tayo at nahihirapan tayo, mga kapatid, magpatuloy tayo. Mga kapatid, minsan, mahirap yung ayawin sa ministry. Panindigan natin ang sinimulan natin, mga kapatid. Kasi bakit? Ito yung mga patay na minahal natin, mga loved ones natin, mga kapatid, oo, namimiss natin sila. Pero isang araw, alam natin, ang sabi ng Bible, sa isang kisap mata, ang mga patay ay babangon. Lalo na yung mga nakakilala sa Panginoon. Amen? Okay, number 2 na tayo. Okay. Number 2, in the twinkling of an eye, the dead will rise. Number 2, the delegates will rest. The delegates will rest. Bawat mananampalataya ay tinawag na representative ng Diyos or ambassador of God. Sa 2 Corinthians 5:20, open natin yung 2 Corinthians 5:20. Okay. 2 Corinthians 5:20. Okay. Tingin ko apelyido nung pamilya na 'yon. Pamilya Tokatib. Tokatib. Sige po. The delegates will rest. Okay. At sabi ng verse 20, okay. Now then we are ambassadors for Christ. As thou, God, did visit you by us. We pray you in Christ is indeed be ye reconciled to God. Tinawag po tayong ambassador or sinabi dyan sa pangalan ng Panginoon. Kami ay sugo, ambassador. Kasi kung titignan po natin, yung word na delegates, sa Tagalog ay sugo, spokesman,
kinatawan. Tama ho ba ako? Ambassador ay kinatawan. Ibig sabihin mga kapatid, ang mga mananampalataya ay tinatawag na servant of God. Ito po ay tagapaglingkod ng Panginoon. Tayo po ay sugo ng Diyos, kinatawan ng Panginoon, naglilingkod sa Panginoon mga kapatid. Kaya tayo po isang araw sa isang kisap mata, magkakaroon din tayo ng kapahingahan. No? Okay? The delegates will rest. Tingnan niyo po itong 1 Corinthians uli. Tingnan natin. 1 Corinthians 15:31. Ito yung sinabi ni Pablo po. Okay. 15:31. I protest by your rejoicing which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. Pag sinabing I die daily, laging ang buhay daw ni Pablo, araw-araw, ay nasa panganib or kamatayan. Okay? Hindi ho ganun kadali. Ibig sabihin, sa kanyang paglilingkod bilang delegate, ay siya po ay nakakaranas ng suffering o sufferings, maraming kahirapan. Totoo mga kapatid, lahat po tayo. May mga time na parang ayaw na natin. Hello, kung aaminin natin, may mga time na napapagod tayo, yes or no? Minsan ayaw mo lang ang pumasok sa trabaho, tama? Dahil kailangan lang mabuhay, tama? Kailangan magsikap. Maraming beses tayo gusto natin magpahinga muna, mag-rest muna. Kaya lang naobliga tayo, may babayaran tayo, na-stress tayo, may kailangan. Kailangan talagang kumayod tayo. Pampamilya, pang sarili. Even sa church, may mga time na parang nakakapagod din. May mga time parang nagsasawa ka, na burn out ka sa ginagawa mo. Nakakaranas po tayo niyan mga kapatid. Hindi pwedeng walang suffering, hirap na tayong nararanasan. At bahagi at kasama ng buhay yan mga kapatid. Pero sa isang kisap mata, magkakaroon na tayo ng kapahingahan. Amen? Kapatid, matatapos ang lahat. Kaya huwag kang mapapagod sa paggawa ng mabuti. Amen? Huwag kang aayaw sa kalooban ng Diyos. Go on, tuloy lang. Mga kapatid, kung ano mang sa balikat, ang kinakarga natin, binibit natin, mga kapatid, may pangako naman siya Di ba? Lumapit kayo sa akin, kayong nahihirapan, napapagalan, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Dito pa lang mga kapatid, gumagaan ang buhay, gumagaan ang problema kapag sa Panginoon tayo madalas lumalapit. Kaya pag dumating na ang Panginoon, totally wala na ho yan. Wala nang pagod, wala nang hirap, totally rest na ho mga kapatid. Kaya, bakit ka pa ayaw? Hindi mo alam kung ilang buwan, 1 taon na lang ang Panginoon, bagamat wala naman talaga nakakaalam. Napakabilis ng 365 days. Aabsent ka ba? Titigil ka ba? Hihinto ka ba? Ang bilis ng 1 taon paano kung next year darating ang Panginoon? At yung 365 days mo, kinalahati mo pa. Umabsent ka pa ng maraming buwan. Yung paglilingkod mo sa pananalangin, pagbabasa, ang tamlay-tamlay, ang lamig-lamig, yung pagsamba mo sa Panginoon, sabi ko nga, lahat yan susunugin ng Diyos pag hindi galing sa puso Mga kapatid, tandaan po natin, merong rest. Lalo na yung tinutukoy natin sa isang kisap mata. Kaya nga sabi ni Pablo sa Romans 8:18, dito, yari ho tayo dito mga kapatid. Sa Tagalog, tingnan niyo po sa Tagalog 8:18 ng Romans. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito, the suffering of this present time, sa pagtitiis sa panahong ito ito'y hindi, diniin niya rito, hindi
karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Wala sa kalingkingan yung hirap na dadanasin mo rito sa mundo na kung saan yung kaluwalhatiang mahayag sa atin pagdating sa langit. Amen na, kapatid? Ibig sabihin, kahit daan-daan pa ang paghihirap at pagtitiis mo, ang sabi ng Bible, milyon-milyon naman ang kaginhawahan, milyon-milyon naman ang kaluwalhatian, kasiyan, kagalakan, katuwaan ang ipaparanas ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, the delegates will rest. Isang araw, mawawala po yan. Papa sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya nga sabi sa 1 Thessalonians 4:18, mag-aliwan tayo sa salita yan eh. Kasi tinutukoy puro sa 1 Thessalonians 4:18 eh. Wherefore comfort one another with these words. Ibig sabihin, ito yung salita na to na may pangako, mga kapatid, isang araw. Okay? Mararanasan natin ang walang hanggang kaligayahan. Amen? Papa sa Panginoon tayo doon sa langit. Hindi matatapos ang kakapahingan, hindi matatapos ang ginawa, hindi matatapos ang sarap ng buhay, mga kapatid, dahil dumating na ang Panginoon sa isang kisap mata. The delegates will rest. Aminin, sino hindi napapagod bilang Kristiyano? Ang pastor ba hindi napapagod? Yes or no? Napapagod din, no? Ang mga mananampalataya ba hindi napapagod? Kayo mga young people, napapagod ba kayo? Kahit gaano kalakas ang katawan nyo, napapagod din kayo, tama? Yung mga bagay na pwede nyong pagsawaan, iniiwan ninyo eh. Yung mga bagay na ayaw nyo, pinababayaan nyo lang eh. Dahil bakit? Napapagod kayo. Maaaring napagod kayo sa nakikita ninyo, even tayong mga adult. Pag nakikita natin ang sitwasyon ng maraming bagay sa buhay natin, parang ayaw na nating gawin. Nakakapagod, mga kapatid. Tandaan nyo po, kaya lang minsan, ba't kaya ganon? Pag sa spiritual, ang bilis mapagod, pero sa pagka-material na bagay pang mundo, hindi na mapagod. Hello? Lalo na yung mga mahihilig sa nobela na yan. Si Dao Minsu, kalimutan nyo na ako. Pastor, panahon pa ni ano yan eh. Si Jungkook na lang. Sino kakala si Jungkook? Jungkook. Sa mga young people, kilala si Jungkook? Si Taeyong. Aminin natin, si Ochalay, kilala nyo? Nakakabis tuloy kumain doon, no? Minsan, tayo mga mananampalataya, pagdating sa laman, pagdating sa pampisikal, pagdating sa mga bagay na mundo at material, kahit pagod na pagod ka na, dahil gustong-gusto mo yon, ginaganahan ka pa rin doon. Hello? Pero pag nagbasa ka ng Bible, parang pagod ka na kagad. Umating ka lang na umaga, hindi ka na babalik ng hapon, parang pagod ka na kagad. Hello, nandiyan pa ho ba kayo? Huwag ka munang magpahinga. May panahon ng pahinga. Hello? Dito gawa lang ng gawa. Trabaho lang tayo ng trabaho. Dahil isang araw, isang kisap mata, matatapos ang kapaguran na yan. At magbibigay ng kapahingahan ng Diyos. Minsan, inuuna natin yung rest. Huwag niyo muna unahin yung rest. Everyday naman, nakaka-rest naman tayo eh. Yung makatulog ka ng 3 hours, 4 hours, praise the Lord. Pahinga na ho yun eh. Iba, nilulubos pa talaga eh. Dilat na dilat ang mata, pagbabasa ng mga stroll ba yun? Ng mga cellphone ako. Sabi nga ng isang pastor, may young people daw, talagang sa school, sa bahay, pindot ng pindot, even sa church, pindot ng pindot.
Kaya nung natulog na ganun pa yung kamay, tulog na Nasanay na Mga kapatid, sana pagdating sa spiritual, huwag kang magpapahinga at hindi ka dapat mapagod. Hello? Kapatid, isang araw sa isang kisap mata. Kapatid, tayo bilang mananampalataya, may pahinga. May panahon din ho dyan, kapatid. Number 2, nandiyan pa ho ba kayo? Okay, number 2. Okay, 4 na bagay po ito. Ito mabigat po. In the twinkling of an eye, the dead will rise, the delegates will rest, and number 3, the devil will rule. Ang diablo po ay sa isang kisap mata, wala na yung mga mananampalataya, lalong mamamahala, lalong mamumuno ang diablo kapag natapos po yung isang kisap mata. Okay, tingnan po natin yung Matthew chapter 24. Nandiyan pa ho ba kayo, mga kapatid? Matthew 24. Verse 3. Okay, sa Tagalog, tingnan natin hanggang verse 5. Ito po yung mga alagad nagtanong. Samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga Olibo, si Jesus, nagsilapit sa kanya bukod ang mga alagad na nagsisisabi o nakipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyari ang bagay na ito? Ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at katapusan ng sanlibutan? Dalawa yung tanong niya, balik mo sa verse 1. Sa verse 3, tama, verse 3. Ang sabi, ano ang palatandaan ng iyong pagparito at katapusan ng sanlibutan? Okay, dahil sinabi ni Jesus, maraming guguho, maraming babaksak. Natakot yung mga alagad, nagtanong, nagkaroon ng interest, kaya nagtanong sila ng ganyang tanong. Kailan, Panginoon, mangyayari yung pagparito mo, anong tanda niyan? At yung katapusan ng mundo na sinasabi mo, kailan ho yan? Verse 4. Sumagot si Jesus, sinabi sa kanila, mangag-ingat kayo, huwag kayong maligaw ninuman. Question, sinong unang-unang nanliligaw sa tao? Hindi ba't diablo? Hello, nandiyan pa ho ba kayo? Verse 5, sapagkat marami magsisiparito sa aking pangalan, magsasabi, ako ang Kristo, ililigaw ang marami. Marami magpapanggap na Kristo pero hindi tunay na Kristo. Ang sabi, maliligaw ang marami. Mga kapatid, dito kung titingnan po natin, and then pagdating binanggit po sa verse 21, yung Great Tribulation, ito po. Okay, verse 21. Sapagkat kung magkakaroon ng malaking kapigatian, at gayon din, di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon, at hindi na mangyayari kailanman. Ito yung tinatawag na Great Tribulation, na kung saan hindi pa nangyayari yan, at hindi na raw mauulit kailanman, pero pag nangyari yan, okay, matindi po ang pangyayari ng 7 taon. Verse 22, malibang paikliin ang araw na yaon, wala lamang makaliligtas kung paiksin daw in 7 years na talagang walang maliligtas. Datapwat dahil sa mga hinirang ay papaikliin ang araw na yaon. Ibig sabihin, merong tinatawag na hinirang, yung elect, yan po yung mga Hudyo na sinasabi po, no? Okay, ngayon gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, sa isang kisap mata, ang diablo po, biglang pasok po sa kanyang pamamahala. Dahil wala na yung mga believers. Okay? Kumbaga, itong 7 taon na to, mga kapatid, talagang sobrang kahirapan. Ngayon pa lang.
Pahirap ng pahirap ang buhay, mga kapatid. At yung dyablo, alam naman natin talagang ginagawa niya ang lahat ng kanyang program. Yung virus na lang po, may QR code, tama no? Hindi ka basta ito makabili. Okay, talagang gagamitin ng dyablo po yan. Okay? Ang buhay po ay pahirap ng pahirap. Lalong mahihirapan, lalo pag dumating ang 7 taong paghihirap. Kaya sabi ni John, saliksikin nyo, kung sila'y sa Espiritu ng Diyos, huwag kayong gumaya sa kanila, mga kapatid. Bakit? Ang Antichrist po ay pagkatapos ng isang kisap mata, dito mga kapatid, unti-unting lilitaw ang totoong Antichrist. At ito'y mamumuno at magro-roll. Kumbaga talaga mamamahala. Ngayon pa lang, dominado na ho ng kaaway ang mundo. Nandiyan pa ho ba kayo? Even ang mga mananampalataya. Tayo, minsan nadodominahan ng kaaway. Lagi tayong pasunod sa kaaway. Namamahala ang dyablo sa buhay ng ibang mga mananampalataya. Wala pang kisap mata. Mga kapatid, dito pa lang sa panahon natin. Kaya ingat po tayo. Maging mapagbantay ho tayo, mga kapatid. Baka namamahala na ang dyablo sa atin, namumuno na sa atin. Buti na lang, mga kapatid, may banal na espiritu. Amen? Tanging banal na espiritu ang siyang pumipigil para hindi ito agad makasulpot itong sinasabing Antichrist. Sa 2 Thessalonians nakalagay po yan. Bagamat yung galamay, yung kanyang mga tauhan, yung Antichrist, yung mga, lalo na si Satanas, kapatid, gumagana na po yan. At isang araw talagang mangyayari po yan pagpasok po ng sinasabing kisap mata ho. The devil will rule. Kaya ang bawat mananampalataya, magpasalamat po tayo. Secure na ang bawat kaluluwa natin. Hindi na tayo masasakupan ng kaaway. Kaya lang ito po mga kapatid, ang nakakalungkot, sobra-sobrang hirap yung mga tao pong may iwan. Kaya tiyakin mo, dahil ang salvation, hindi na by faith ang salvation sa Great Tribulation, no? Magtitiis ka kung gusto mong maligtas ka pa. Kaya lang malabo ka nang maligtas doon pag naiwan ka. Dito pa lang hindi mo na matiis ang lahat para sa Diyos. How much more pag nandiyan na ang Antichrist? Kaya nga sabi ng Revelation 9:6, di ba? Yung Revelation 9:6, dito yung pagkabibili ka daw, okay? Ano yung sabi ng Revelation 9:6? Ang sabi rito, Revelation 9:6, sa sobrang hirap, ang mga araw na yon ay hahanapin ng tao ang kamatayan at ang anumang paraan hindi nila masumpungan, nagnanasang mamatay at kamatayan ay tatakas sa kanila. Ang linaw po ng talata na ang sabi ng Bible, mga kapatid, ay tatakas po ang kamatayan sa kanila. Dahil sa sobrang hirap, gusto ko nang mamatay pero hindi sila mamatay. Ipaparanas ng Panginoon sa mga taong naiwan. At hindi basta pwedeng bumili, mga kapatid. Kaya hindi na mahirap nang maligtas yung mga nagpanggap. Hello? Kaya tiyakin natin. Tiyakin mo ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kung dito pa lang ang gaanggang ng buhay, ayaw mong lumapit sa Diyos, ayaw mong mapatuloy, ayaw mong kumilala. Lalo pa kung
Sa panahon na ikaw ay naghihirap na sa 7 taon at naiwan ka, paano ka pa maliligtas? Tiyakin niyo po ang relasyon niyo sa Diyos. Hello? Dahil maraming madadaya, tiyak. Laki ka sa church, di ka sigurado. Mga young people. Narinig ko kay preacher dyan Hindi bata siya naligtas, bagamat bata, nandito na Age, edad, year 2018. Si Roan din anak pa ng pastor 34 na ho siya. Pero sa line of 20 pa siya naligtas. Last 2017 o 18 din. Mga kapatid, mga young people, hello, nandyan ho ba kayo? Tiyakin ninyo. Baka maiwan ho kayo. Hindi ka makakain dun. Ayaw mo man ng tatak ng 666, hindi ka makakain kung wala yan. Yan ang palatandaan o tanda sa noo para ikaw ay mabuhay makakain. Kaya tatanggapin mo na lang yan. At wala ka ng pag-asang maligtas. Kaya hanggat buhay tayo, tiyakin natin ang kaligtasan natin. Amen? At kung ikaw ay ligtas, huwag mong hayaan na ang dyablo ay pamalahang ka o manguna sa iyo. Kaya yung mga iniipon natin na pinagdamutan natin, tandaan nyo po, gagamitin lang yan ng dyablo isang araw. Kaya yung mga mayayaman, mga kontraktor na yan, mga bilyonaro na yan, yung mga kapatirang napakakunat magbigay, yung tabi-tabi lang, tabi-tabi, ayaw talaga magbigay, puro tago, patago. Mga kapatid, pag dumating ang Panginoon, dyablo na lang makikinabang mo dyan. Ngayon pa lang, pakinabangan na ng gawain niya. Amen? Ngayon pa lang, paggamit na tayo sa Diyos. Mga kapatid, dahil pag naiwan ka talaga at hindi ka tiyak talaga, kaya may panahon pa ho. Please, may panahon pa ho. Sino man ikaw, anumang edad mo ngayon, tiyakin mo yung pagsisisi mo. Tiyakin mo yung pagtanggap sa Panginoon. Kasi hahanapin mo ang kamatayan. Pag naiwan ka, hahanapin mo ang kamatayan. Ipaparanas sa iyo ng Panginoon ang hirap na hindi mo pa nararanasan sa buong buhay mo. Ito yung tsansa. Bago magkisap mata, ngayon pa lang, tanggapin mo na si Jesus. Amen? Kilalanin mo na ang tagapagligtas. Hindi religion yan, kundi relasyon sa Panginoon. Mga kapatid, kaya tayo mga mananampalataya, huwag nating hayaan na pamugaran ang utak at isip natin ng mga negatibong bagay. Huwag nating hayaan na maging pabalik-balik lang sa utak natin ng dyablo, nilalaro ang isip at utak natin, mga batid, na maging matibay ka. Be strong in the Lord. And last, in the twinkling of an eye, the dead will rise, the delegates will rest, the devil will rule. Sa isang kisap mata, number 4, the dearest loved ones will remain here. Yung mga mahal natin sa buhay ay mananatili sila rito o may iwan. Ito, soul winning na ho natin. Kapag nag-rapture na at nagkisap mata, hindi mo na sila maliligtas pa. Kasi nasa heaven na tayo Okay? Wala nang ibang paraan. Kahit ano gawin mo, kahit anong dasal mo, wala na. 7 years tribulation na. Kung ikaw man ay ligtas, nakarating ka ng langit, yung mga loved ones natin, mga kapatid, may iwan sila rito
matitira sila rito, mga kapatid. Anong pilit mong maligtas, hindi na sila maligtas. Alam nyo, kailan? Hanggat hindi nagkikisap mata. Hanggat hindi pa dumadating ang Panginoon. Akahin na natin sila. Gawa na natin ang lahat ng paraan. Lahat ibuhos na natin ng oras, panahon, buhay, anumang pera natin, basta makarating lang sila dyan, makaupo lang sila, makarating sila at makarinig ng kaligtasan. Gamitin natin yung resources natin. Gamitin natin yung oras at panahon natin kasi isa ka rin masasaktan. At may talata na masasaktan tayo pag ang Diyos ay umatuloy sa kanila. Mga kapatid, kaya nga may pagpahid ng luha, mga kapatid. Ito yung pagkakataon, mga kapatid. Nakakalungkot. Kasakasalo mo araw-araw kumakain. Kasakasalo mong mahumiga. Nandyan sa loob ng bahay, kausap natin. Nayayakap natin, nakakamusta natin, nakapagkwentuhan natin yung mahal natin sa buhay na hindi ligtas. Pero sa isang kisap mata, maiiwan talaga sila. Mga kapatid, kung gaano kasakit ang mamatayan, lalo siguradong mas masakit ang pamilya mo ay naiwan sa panahon ng second coming. Mga kapatid, the dearest loved ones will remain here. Kaya nga sabi ni Pablo, binigyan tayo ng pag-asa, ligtas na tayo, bigyan din natin ng pag-asa yung mga tao. Kapatid, yung gospel po ang pag-asa. Amen na, kapatid? Yung gospel ho. Naalala ko si Cornelius, bago dumating si Pedro at kinausap ng anghel, bago tumahan ng Holy Spirit kay Cornelius, ang ginawa ni Cornelius, lahat ng mahal niya sa buhay, lahat ng kanyang mga kaibigan, tinipon niya, ginather niya, para pag dumating si Pedro at mangaral at dumating ang Holy Spirit, maligtas yung kanyang pamilya at mga kaibigan. Mga kapatid, at kung naalala niyo yung mayaman na nahulog sa impyerno, sabi niya, Abraham, meron pa akong 5 kapatid na ayoko silang mapunta rito. Ayoko maghirap, magdusa na kagaya ko. Alam naman natin ang kwento na yan, mga kapatid. Na kung saan naghihirap yung mayaman sa impyerno at wala na siyang magawa. Dahil nandun na siya eh. Sinayang niya ang pagkakataon. Pero naisip niya. May isip siya, may puso siya, kahit nasa impyerno siya. Ito, nakakalungkot eh. Pero kung nasa impyerno, may damdamin. Hello, nandiyan pa ho ba kayo? Nasa impyerno yung mayaman, pero may concern. Lalo sana tayo. Lalo sana ikaw. Sana lalo tayong lahat. May 5 kong kapatid, ayokong maranasan nila ang ganitong pangyayari sa buhay ko. Pero mo doble, 7 taon, naiwan sila, and then pag namatay pa sila, hindi lang 7 taon ang mararanasan nila, yung mahal natin sa buhay, forever. At walang hanggan. Kaya nga sabi ng Bible, lagi tayong handa sa pagbabalik ng Panginoon. Ang pagbabalik ng Panginoon, yan ang panahon na hindi iniisip ng tao. Baka ikaw hindi mo na iniisip ang rapture. Ang iniisip mo na lang puro trabaho. Ang iniisip mo na lang pagkita ng pera. Ang iniisip mo na lang itong mundong ito.
Hindi na natin naiisip, Lord, dumating ka na. Meron sa amin, pag nag-pray, Lord, wag ka munang dumating. Pero sabi ng Bible, ipanalangin natin dumating, kabaliktaran no? Mga kapatid, ipanalangin natin dumating na ang Panginoon. Pero alam nyo, minsan napipigilan tayo ng mga bagay na gusto pa natin sa buhay na mundong ito. May gusto ko palang gawin sa mundo, di gawin mo na yung para sa Diyos, lalo na yung mahal natin sa buhay. Lahat ng way, mga kapatid, gamitin na natin ang resource. Kaya sabi ko sa inyo, totoo, pastor, na habang tinatapon sila ng Diyos sa impyerno, tayo ba ay nandun din? Palagay niyo, merong bang talata na magsasabi na kung saan pag hinatulan ng Diyos ang mga unbeliever, lalo na loved ones natin, tayo ba ay nandun? Palagay niyo. O tingnan natin yung huling talata natin, 2 verse. Matthew 25, verse 33 sa Tagalog. Okay. Please, pakibasa naman po. Ready? Begin. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan. Datapwat sa kaliwang kambing. Okay, ang kambing ay ilustrasyon ng mga unbeliever. Tama? Walang pagkakilala sa Diyos. Ang tawag ng Diyos diyan, yan po ay kambing. Unbeliever, loved ones man natin o sino man yan, ang sabi ng Bible, ilalagay sila sa kaliwa. At yung mga tupa, saan lalagay? Magkalayo ba? Magkalapit? Lapit lang, Magkatanawan. Okay? Yung Christian or non-Christian, Kristyanong at mga unbeliever na kamag-anak natin, sila yung mga nasa kaliwa. Anong sabi? Verse 41. Okay, talon tayo sa verse 41, last verse. Ready? Begin. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa yung mga kambing, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Kita natin o hindi? Hello, nandiyan pa ho ba kayo? Kita ba natin yung mga kapatid natin inuhulog sa impyerno, tinatapon? Hello, may kausap ba ako? Kita ba natin? Yung kaliwat kanan, hindi magkikita. Wala kang magawa Hinahatulan ng Diyos. Hinahagis sa impyerno. Ano magagawa mo? Wala na. Ang magagawa mo ngayon, hello? Ngayon na tayo gumalaw, ngayon na tayo kumilos. Baka isa yan, yung a Great Commission na lilimutan natin. Kaya nga ako nag-iisip itong January, February, mga preachers, isasama dyan sa street preaching. Bigay tayo ng tracts kung sino gusto sumama. At kung mayroong evangelistic na darating itong February, ngayon pa lang, simulan na natin. Lahat ng paraan, mga kapatid. Dahil makikita natin sila. Ngayon nakikita mong buhay sila. Ngayon nakikita mong tumatawa sila. Ngayon nakikita mong naiyakap sila. Pero isang araw, iiyak sila, tiiyak ka. At doon papasok nga yung papahiran ng Diyos, ang luwa ng mga anak ng Diyos. Kapatid, mahihiwan sila sa isang kisap mata. Pero bago sila, ikaw muna. Tiyakin mo muna yung pagkakilala mo sa Diyos. Amen? Magsisi muna tayo. Hindi dahil laki ka sa church, hindi dahil matagal ka sa, hindi membership, mga kapatid. Yung genuine, yung tunay na pagsisisi at tunay na pagtanggap, yun lamang ang maliligtas. Amen? At yung mga nagpanggap at nagkunwari, sila yung totally maiiwan at walang kapag-apag-asay na iiwan. Ikaw na nag-profess pero hindi totoo, pati na rin yung loved ones mo, magkakasama na kayo. Pero sayang, nandito ka na sa church, pero nagpanggap ka. Ngayon, kung tunay ka, meron pang loved ones na dapat nating akayin. Sa isang kisap mata. Ano yung mangyari? Matapos ang isang kisap mata, ano yung number 1? Okay?
The dead will rise. The delegates will rest. Oo, nakakapagod, pero may pahinga, mga kapatid. Yung mahal natin sa buhay, naligtas, makikita natin ho yan. Number 3, the devil will rule. Ang diablo, wag nating hayaan mag-rule sa unbeliever na lang ho. Sa atin, wag na ho. And then the dearest loved ones will remain here. Sana mga kapatid, sa isang kisap mata, bago dumating ang kisap mata na yan, ang sabi ng Bible, magpakatatag tayo, magpakatibay tayo, sumagana sa atin ang gawain ng Panginoon. Dahil hindi mawawala ng kabuluhan, dahil si Kristo buhay at kukunin niya ang mga ligtas. Amen? Tayo po yumuko, tayo po manalangin.